12 Stoic Strategies para sa Transformative Morning Routine. Nakaranas ka na ba ng 5 beses na pagpindot sa snooze, kinatatakutan ang araw na darating at pakiramdam na parang walang direksyon ang iyong buhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sinaunang karunungan mula sa mga Stoic philosophers ay maaaring baguhin iyon na magta-transform ng iyong umaga at ng iyong buong buhay? Sa video na ito, tatalakayin natin ang Stoicism, isang pilosopiya na mahigit 2,000 taon na pero parang ginawa para sa ating magulong modernong mundo. Ito'y tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, pagiging matatag at pamumuhay na may layunin kahit anong kaguluhan ang bumabalot sa iyo. Ngayon, ibabahagi ko ang 12 simpleng ngunit makapangyarihang estratehiya mula sa mga Stoic thinkers tulad ni Marcus Aurelius para mapalakas ang iyong morning routine. Hindi ito basta-basta hacks. Ito'y mga hakbang para bumuo ng buhay na puno ng kahulugan at saya. Samahan mo ako at makikita mo kung paano maging lihim na sandata ang iyong umaga para sa isang kahangahangang araw. Ang Stoicism ay hindi isang luma at maalikabok na ideya. Ito'y praktikal na paraan para kontrolin ang iyong isip. Ito'y tungkol sa pag-alam kung ano ang maaari mong kontrolin, tulad ng iyong mga iniisip at aksyon at pagpapakawala sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, tulad ng traffic o bastos na katrabaho. Sa pagtuon sa kung ano ang nasa loob mo, sinasabi ng Stoics na maaari kang manatiling kalmado at mamuhay ng mas maayos kahit anong nangyayari sa labas. At saan pa mas magandang simulan kundi sa iyong umaga? Tara, alamin natin ang 12 estratehiyang ito. Una, hanapin ang iyong ikigai. Naranasan mo na bang pakiramdam na parang naglalayag ka lang sa buhay? Ang mga Stoics tulad ni Marcus Aurelius ay malaki ang paniniwala sa layunin at doon pumapasok ang ikigai. Ito'y isang magandang ideya mula sa Japan, ang iyong dahilan para mabuhay. Ito'y kung saan nagtagpo ang iyong hilig, ang iyong galing, ang pangangailangan ng mundo at ang nagbibigay sa iyo ng kabuhayan. Isipin mo, gigising ka na puno ng sigla dahil may malinaw kang bakit na nag-uudyok sa iyo. May kilala akong mahilig mag-ayos ng bisikleta at magaling dito. Nagsimula siyang turuan ang mga bata sa kanilang lugar kung paano ayusin ang kanilang sariling bisikleta. Boom! Natagpuan ang layunin. Subukan mo ito. Isulat kung ano ang nagpapasaya sa iyo, kung saan ka magaling at kung ano ang kailangan ng mundo. Saan nagkakapatong ang mga ito? Iyon ang simula ng iyong ikigai. Ikalawa, maghanda sa gabi bago malaki ang paniniwala ng Stoics sa pagkontrol sa kung ano ang maaari mong kontrolin at ang iyong gabi ay isang kayamanan para diyan. Isipin mo ito, nakahanda na ang iyong damit, ang iyong almusal at nakasulat na ang 3 mahahalagang gawain para bukas. Walang pagmamadali, puro kalmado lang. Kagabi, sinubukan ko ito. Pinili ko ang aking damit, inihanda ang aking tasa ng kape at nagplano pang tawagan ang aking ina. Paggising ko kanina, pakiramdam ko'y nanalo na ako ng kalahati ng laban. At saka, iwanan ang phone 1 oras bago matulog, magbasa ng libro o mag-relax lang. Parang sinasabihan mo ang iyong utak, "Hoy, magpapahinga na tayo kaya bukas ay magiging maganda." Ikatlo, iwasan ang mga distraction sa umaga. Ang iyong umaga ay parang bagong canvas, huwag hayaang sirain ito ng phone mo kaagad. Ayaw ng mga Stoics tulad ni Seneca sa mga bagay na nakakaabala sa kanilang focus. Sa halip na mag-scroll sa notifications, panatilihin ang unang oras para sa iyo. Humigop ng kape ng dahan-dahan, magbasa ng inspirasyonal o tumingin lang sa bintana. Dati chinecheck ko agad ang emails, nakakasira ng mood. Ngayon iniiwan ko ang phone sa kusina at tinatamasa ang katahimikan. Parang pagbuo ng maliit na kuta ng kapayapaan bago dumating ang bagyo ng araw. Ika-4,
Gumising ng parehong oras araw-araw. Narito ang sikreto. Ang paggising sa parehong oras araw-araw ay hindi lang para sa mga control freak. Ito'y stoic gold. Ito'y tungkol sa pagpapatunay sa sarili mo na may disiplina ka. Hindi mahalaga kung alas 6 ng umaga o alas 8 ng umaga, pumili lang ng oras at panindigan ito kahit sa weekends. Nagsimula ako sa alas 7 ng umaga at oo, mahirap ang unang linggo. Pero ngayon, parang sinasabi ng katawan ko, gising na tayo, sige. Hindi ito tungkol sa pagiging morning person, kundi sa pagtitiwala sa sarili na susundin mo ang plano. Ikalima, dahan-dahan lang. Ang pagbuo ng bagong habits ay parang pag-akyat sa bundok at naiintindihan iyan ng Stoics. Si Marcus Aurelius ay malaki ang paniniwala sa pagiging maluwag sa sarili. Nagkamali at natulog ng late? Walang problema, bukas ay bagong pagkakataon. Sinubukan kong madaliin ang lahat ng pagbabago noon, pero nag-crash ako at pakiramdam ko'y talunan. Ngayon, kalmado lang ako sa sarili ko. Isa-isang magandang araw ang mas maganda kaysa sa pagpapahirap sa sarili. Parang pagtatanim ng binhi, bigyan mo ng oras para lumago. 6 na maliit na aksyon ng disiplina. Ang maliliit na panalo ay nagdadagdag, alam iyan ng Stoics. Ang pag-aayos ng kama, paglilinis ng mesa, paggawa ng 5 push-ups, ang mga munting bagay na ito ay simula ng iyong araw na may high five sa sarili. Sinabi ni Epictetus na ang pag-unlad ay nagmumula sa araw-araw na pagsisikap, hindi sa swerte. Nagsimula ako sa pag-aayos lang ng kama tuwing umaga at parang pagpi-flip ng switch, biglang handa na akong harapin ang mas marami. Hindi ito tungkol sa malalaking heroic moves. Ito'y ang maliliit na bagay na bumubuo sa iyo bilang isang matatag na tao. 7 accountability partners. Mahalaga sa Stoics ang komunidad at ang pagkakaroon ng kaibigan ay maaaring palakasin ang iyong mga layunin. Sabihin mo sa isang kaibigan, "Hoy, sinusubukan kong gumising ng alas 7, kamustahin mo ako?" Hindi lang ito pressure, ito'y suporta. Kami ng ate ko ay nagte-text sa isa't isa tuwing umaga. Pinapanatili kaming nasa tamang landas at ginagawa itong masaya. Pumili ng taong sumusuporta sa iyo at tingnan mo kung gaano kadali ito. 8 memento mori, alalahanin na mamamatay ka ay parang madilim, di ba? Pero ginamit ito ng Stoics para magpasiklab ng apoy sa iyo. Isipin mo ang buhay bilang isang makintab na hiyas na hawak mo lang sandali. Mas paiiralin mo ito, di ba? Tuwing umaga, isipin, baka ito ang huling araw ko. Ano ang sulit sa aking oras? Ito'y nagbibigay ng linaw. Sinubukan ko ito at biglang ang pakikipagtalo sa maliliit na bagay ay naging walang redirect ang saysay. Ito'y isang paalala para mabuhay ngayon. Practice negative visualization. Ito'y kakaiba. Imaginin ang mga bagay na magkakamali pero hindi para matakot. Ginawa ito ng Stoics tulad ni Seneca para maging matatag. Isipin mo na natapon ang kape mo o nabigo ang meeting. Paano mo ito haharapin? Nang sinimulan ko, inimadiin kong nawala ang susi ko. Nangyari, kinuha ko lang ang spare at nagpatuloy. Parang mental rehearsal para hindi ka matumba ng totoong problema. At saka, nagpapasalamat ka kapag maayos ang lahat. 10 tapusin sa pasasalamat. Bago matulog, isipin ang 3 bagay na nagpasaya sa iyong araw. Baka isang maaraw na lakad, magandang usapan o simpleng paghinga mo. Ginamit ito ng Stoics para manatiling grounded. Isinusulat ko ang akin. Kahapon, ito'y ang ngiti ng aso ko, masarap na sandwich at text ng kaibigan. Binabago nito ang isip mo mula ano ang kulang patungo sa wow, marami akong mayroon na naghahanda sa iyo para sa magandang bukas. 11. Journaling para sa self-reflection. Si Marcus Aurelius ay nagsulat ng kanyang mga iniisip na naging meditations. Maaari mo ring gawin ito. Kumuha ng notebook at gumugol ng 5 minuto sa pagsusulat ng iyong layunin o pasasalamat. Nagsimula akong ilabas ang aking magulong isip
sa papel tuwing umaga, naglilinis ng ulap at nagbibigay ng focus. Parang pakikipag-usap sa sarili para malaman kung ano ang nasa loob at saan ka patungo. 12 physical exercise. Sabi ng Stoics, mahalaga ang iyong katawan tulad ng iyong isip. Isang mabilis na stretch, lakad o jumping jacks. Hindi kailangang mag-gym ng matagal. Gumagawa ako ng 10 minutong yoga at parang pag-reset, lakas pataas, inis pababa. Hindi lang ito para sa pakiramdam na maganda. Ito'y paghahanda sa iyo para harapin ang anumang hamon ng araw. Okay, ang mga estratehiyang ito ay kamangha-mangha, pero narito ang hamon. Paano mo talaga susundin ang mga ito? Ang buhay ay magulo, mga teleponong nag-iingay, mga batang sumisigaw, trabahong dumarami. Madaling isipin, magandang ideya, pero pipindutin ko na lang ulit ang snooze. Narito ang solusyon. Huwag subukang gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili ng isa o dalawa na kumakatok sa iyo, tulad ng paggising ng parehong oras o pag-iwan ng phone sa umaga, at sundin iyon sa loob ng ilang linggo. Nagsimula ako sa pag-aayos lang ng kama at paghahanda sa gabi. Maliit pero nanatili. Gumamit ng sticky note reminder kung kinakailangan. At kapag nagawa mo, bigyan ang sarili mo ng tapik sa balikat. Nagkamali? Walang problema, sabi ng Stoics. Ito'y tungkol sa pag-usad, hindi sa pagiging perpekto. Ipagpatuloy mo at ito'y magiging natural. Isipin mo ito, gigising ka bago ang alarm, refreshed at handa. Ang unang oras, puro ginto, nagsusulat sa journal o nag-stretch, walang distractions. Nakaplano na ang iyong araw mula sa gabi, at kapag may problema, kalmado ka lang dahil inihanda mo ang iyong isip. Sa gabi, nakangiti ka, nagpapasalamat sa maliliit na panalo. Hindi ito engkanto, ito ang kayang gawin ng Stoic tricks. Hindi instant, pero manatili ka at ang iyong umaga ay magiging mapayapang launchpad para sa isang kahangahangang araw. Kaya, narito ang buod. Hanapin ang iyong ikigai, maghanda sa gabi bago, iwasan ang mga distraction sa umaga, gumising ng parehong oras, dahan-dahan lang, maliit na aksyon ng disiplina, mga accountability partners, memento mori, practice negative visualization, tapusin sa pasasalamat, journaling at physical exercise. Ang 12 hakbang na ito ay maaaring baguhin ang iyong umaga mula ug patungo sa yes at dumaloy sa buhay na mas matatag, mas masaya at mas ikaw. Ito'y isang paglalakbay. Simulan mo ng isang hakbang bukas at ipagpatuloy mo. Nagustuhan mo ba ito? Mag-subscribe para sa mas maraming Stoic goodness. Ang susunod na video ay lalabas na.